Isang platong pagkaing aso ang marahas na ibinato sa kanyang paanan. Habang nagtatawanan ang mga mata pobre, mismong ina ni Daisy ang pilit na nagtulak sa mukha niya sa malamig na sahig. "Kainin mo yan para mabayaran ang utang ng kapatid mo," sigaw nito. Tinalikuran siya ng mundong inalayan niya ng dugo. Ngunit isang malamig at makapangyarihang boses ang yumanig sa bulwagan. "Subukan ninyong pakainin niyan ang ina ng anak ko." Magsisimula na ba ang kanyang walang awang pagbangon? Sana hindi na lang kita pinalaki kung magiging pabigat ka lang. Walang utang na loob. Wala akong pakialam kung wala ka nang makain. Ibigay mo sa akin ang pera para sa motor ng kapatid mo kung ayaw mong kalimutan ko na may anak ako. Ang malulupit na salitang iyon mula sa kabilang linya ng telepono ay tila matalim na patalim na bumaon at nagpaikot-ikot sa dibdib ni Daisy. Habang umaalingaw-ngaw ang walang-awang panunumbat ng kanyang ina, dahan-dahang gumagalaw ang mga nanginginig na kamay ng dalaga. Maingat niyang kinukulayan ng itim na marker ang mga gasgas sa kanyang lumang sapatos na gawa sa murang balat. Katatapos lamang niyang ipadala ang huling sentimo mula sa kanyang kakarampot na sweldo upang bayaran ang interes ng utang sa sugal ng kanyang kapatid na si Boet. Ngayon, ang sarili niyang mga paa ay halos lumabas na sa butas ng kanyang sapatos. Nagtitiis sa gutom at labis na pagod, habang ang taong pinag-alayan niya ng lahat ay walang nakikita, kundi ang kanyang mga kakulangan. Tumigil ang paggalaw ng kanyang kamay. Ang matapang na amoy ng kemikal mula sa marker ay humalo sa pait na umaakyat sa kanyang lalamunan, na tila ba unti-unting sumasakal sa kanyang paghinga. Ang sapatos ay biglang naging napakabigat hawakan. Nahulog ito mula sa kanyang mga daliri at gumulong sa sahig ng walang ingay. Walang luhang pumatak, ngunit isang malamig at manhid na pakiramdam ang gumapang mula sa kanyang mga nanginginig na daliri patungo sa kanyang puso. Ang pamilyar na maliit at madilim na locker room ng Eureka ay tila naging isang masikip na kabaong na mabilis na humihigop ng kanyang natitirang lakas. Bakit tila ang pagiging panganay ay isang sumpa kung saan kailangan mong ubusin ang sarili mo para lamang may matira sa iba? Nabalik lamang ang diwa ni Daisy nang marahas na bumukas ang pinto ng locker room. Pumasok si Amy, ang kanyang katrabaho, na may suot na makapal na makeup at pabangong masakit sa ilong. Tiningnan ni Amy si Daisy mula ulo hanggang paa. Tumigil ang mapanghusgang mga mata nito sa lumang sapatos na nakakalat sa sahig. Isang mapangutyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amy. "My gosh, Daisy! Hindi ka pa rin ba nakakabili ng bagong shoes? Nakakahiya naman sa mga VIP clients natin kung makikita nilang ganyan ang hitsura ng humaharap sa kanila. Mamaya isipin nila, namumulot tayo ng basurera sa labas para magbenta ng luxury bag sa Eureka." Dahan-dahang yumuko si Daisy. Pinipilit itago ang pamumula ng kanyang mga mata. Kinuha niya ang sapatos at tahimik itong isinuot. "Pasensya na, Amy. May pinaglaanan lang ako ng pera ngayon. Hindi naman makakaapekto sa trabaho ko ang sapatos ko." "Hindi makakaapekto? Excuse me, the way you look reflects the brand. Kaya nga kinuha ko na ang appointment mo kay Doña Carmen mamaya. You're too cheap to assist someone like her. Baka madikit pa ang amoy mo sa mga bags." Umirap si Amy. Ipinagkibit balikat ang ginawang pagnanakaw sa kliyente ni Daisy, na sana ay magbibigay sa kanya ng malaking komisyon. Walang nagawa si Daisy kundi ang tumango. Wala siyang lakas upang makipagtalo. Tumalikod si Amy at lumabas. Iniwang mag-isa si Daisy sa gitna ng matinding pagkapahiya. Naglakad si Daisy patungo sa maliit na banyo ng mga empleyado. Ipininid niya ang pinto at isinandal ang kanyang mahinang likod sa malamig na pader. Dito, sa pag-iisa, pinayagan niyang bumagsak ang kanyang mga balikat. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin, ang maputlang mukha, ang mga matang pagod na pagod sa pag-unawa sa mundong hindi siya inuunawa. Marahan at puno ng pagmamahal na ibinaba ni Daisy ang kanyang mga kamay patungo sa kanyang sinapupunan.
Unti-unti itong umuumbok, isang lihim na 2 buwan na niyang itinatago mula sa mapanghusgang mundo. Sa tuwing pakiramdam niya ay wala na siyang silbi, ang maliit na pintig ng buhay sa loob niya ang nagbibigay sa kanya ng dahilan upang bumangon muli. Hindi niya kilala ang ama nito, isang estranghero na nakasama niya sa isang maulan na gabi kung saan pareho silang naghahanap ng kanlungan at init ng pag-unawa. Ngunit hindi niya pinagsisihan ang batang ito. Ito lamang ang kaisa-isang bagay sa mundo na tunay na sa kanya. Kaya natin ito, anak. Mahinang bulong ni Daisy, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng pangarap. Hindi ka magiging kagaya ko. Hindi kita ipagpapalit sa kahit na magkano. Poprotektahan kita. Ang tahimik na sandali ay nabasag nang pumasok ang manager ng tindahan na si Miss Brenda. Ang mukha nito ay salubong at puno ng inis. Daisy, nalaman ko kay Amy na pinipilit mo raw agawin ng kliyente niya. Hindi ko palalampasin ang ganitong ugali sa Eureka. Dahil dyan, ikaw ang pupunta sa charity gala ng mga VIP mamayang gabi para mag-assist sa mga bisita. Parusa mo ito at siguruhin mong hindi ka magmumukhang pulubi roon. Kailangan kong makitang nagtatrabaho ka buong gabi. Bago pa man makapagpaliwanag si Daisy na siya ang ninakawan ng kliyente, tumalikod na ang manager at iniwan siya. Walang magawa si Daisy kundi tanggapin ang kapalaran. Kailangan niya ang trabahong ito. Kailangan niya ng pera para sa kanyang anak at para sa walang katapusang hinihingi ng kanyang pamilya. Habang nag-aayos ng kanyang mga gamit upang maghanda para sa mahabang gabi sa gala, umilaw ang screen ng kanyang lumang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa kanyang ina. Nang mabasa niya ang mga salita sa screen, ang kaunting dugo na natitira sa kanyang mukha ay tila tuluyang nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding takot at panginginig. Wala akong pakialam kung nagtatrabaho ka. Pupunta ako dyan sa Eureka ngayon din, Daisy. At tandaan mo ito, hindi ako aalis at mag-iiskandalo ako sa harap ng mga mayayaman mong kliyente hanggat hindi mo inilalabas ang perang hinihingi ko. Habang nakatayo sa labas ng malaking pintuan ng Grand Ballroom kung saan gaganapin ang charity gala, naramdaman ni Daisy ang malamig na hangin na tumagos sa kanyang manipis na uniforme. Ang simoy na yon na may dalang amoy ng nagbabadyang ulan ay tila isang susi na nagbukas sa kanyang gunita. Tila bumalik ang kanyang isipan 2 buwan na ang nakalilipas sa isang gabing pilit niyang ibinabaon sa limot. Ngunit patuloy na bumubuhay sa kanyang humihinang puso. Isang malamig at maulan na gabi iyon sa isang maliit na waiting shed sa sulok ng Maynila. Ang malalaking patak ng ulan ay walang awang humahampas sa kalawanging yero habang si Daisy ay nakaupo sa madilim na sulok, yakap-yakap ang kanyang sarili. Katatapos lamang niyang umiyak dahil sa panibagong sumbat ng kanyang ina. At ang tangi niyang aliw ay ang isang maliit na baso ng mainit na instant mommy na nabili niya mula sa natitirang barya sa kanyang bulsa. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang matangkad na bulto ng lalaki ang biglang sumilong mula sa malakas na buhos ng ulan. Nakasuot ito ng isang napakamamahaling suit na ngayoy basang-basa na. Ngunit ang unang napansin ni Daisy ay hindi ang yaman ng lalaki, kundi ang matinding pagod at pangungulila sa mga mata nito. Umupo ang estranghero sa kabilang dulo ng upuan. Mariing hinihilot ang kanyang sentido na tila pasan nito ang lahat ng problema sa mundo. Tahimik na pinagmasdan ni Daisy ang lalaki. Nang mapansin niyang nanginginig ang mga kamay nito sa labis na lamig at pagkahapo na naig ang likas na kabutihan ng dalaga. Dahan-dahan siyang lumapit at inialok ang kalahati ng kanyang mainit na mami. Wala siyang sinabing maraming salita. Tanging isang mahinang alok lamang upang maibsan ang ginaw. Nag-angat ng tingin ang lalaki, nagulat sa simpleng kabutihan mula sa isang taong hindi niya kilala. Sa mga oras na yon, walang pakialam ang lalaki kung siya man ay isang makapangyarihang CEO at hindi rin alam ni Daisy ang estado nito sa buhay.
Sila ay naging dalawang pusong wasak na nagtagpo sa gitna ng unos. Ang simpleng pag-uusap ay nauwi sa isang malalim at tahimik na pag-unawa. Nang lumamig ng husto ang gabi at hindi na nila kinayang labanan ng panginginig, natagpuan nila ang kanilang mga sarili na naghahanap ng init sa bisig ng isa't isa. Walang panghuhusga, walang hinihinging kapalit, tanging isang purong sandali kung saan kapwa nila naramdamang sila ay ligtas at pinahahalagahan, kinaumagahan. Bago pa man sumikat ang araw at magising ang lalaki, nagpasiya si Daisy na umalis. Alam niyang ang mga taong tulad niya, na baon sa utang at responsibilidad, ay walang karapatang mangarap ng isang kwentong engkanto. Bago siya tuluyang lumisan, maingat niyang iniwan ang kanyang mumurahing panyo na may burdang bulaklak sa palad ng natutulog na lalaki. Isang maliit na pasasalamat para sa nag-iisang gabi kung saan naramdaman niyang isa siyang tunay na babaeng karapat-dapat mahalin. Nabalik lamang ang diwa ni Daisy sa kasalukuyan nang maramdaman niya ang matalim na kuko ng manager na si Miss Brenda na bumaon sa kanyang braso. "Ano ba, Daisy? Nakatulala ka na naman dyan. Magsimula ka ng mag-serve ng drinks sa mga bisita at siguraduhin mong hindi ka magpapakatanga sa harap ng mga VIP. Asik ng manager, ang boses ay puno ng pandidiri. Napabuntong hininga si Daisy at yumuko bilang pagsang-ayon. Kinuha niya ang tray ng mga wine glass at nagsimulang maglakad papasok sa nagliliwanag na bulwagan. Ang lugar ay puno ng mga taong nakasuot ng kumikinang na alahas at mamahaling damit. Nagtatawanan at nag-uusap tungkol sa mga negosyong milyon-milyon ang halaga. Habang maingat na naglalapag ng inumin si Daisy, hindi sinasadyang napadako ang kanyang paningin sa sentro ng atensyon ng lahat. Sa gitna ng mga naglalakihang negosyante na papaligiran ng mga seryosong bodyguards, ay nakatayo ang isang lalaking may napakalamig at autoritaryong presensya. Huminto ang pagtibok ng puso ni Daisy. Ang lalaking iyon, na iginagalang at kinatatakutan ng lahat, ay ang mismong estranghero na kasama niya noong maulan na gabi. Si Liang Silong, ang bilyonaryong CEO ng LM Group at ang lihim na ama ng batang nasa kanyang sinapupunan. Agad na tumalikod si Daisy, pilit na itinatago ang sarili sa likod ng malaking haligi ng bulwagan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng labis kaya't kinailangan niyang ibaba ang hawak na tray sa isang maliit na mesa upang hindi ito mabasag. Paano nangyaring ang lalaking nagbigay sa kanya ng panandaliang kanlungan ay ang pinakamataas na tao sa mundong kanyang ginagalawan. Isang mundong kailanman ay hindi niya maaabot. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, napasulyap siyang muli kay Liang. Sa isang mabilis na pagkakataon, nang dukutin ng CEO ang isang mamahaling panulat mula sa loob ng kanyang suit jacket, may isang maliit na piraso ng tela ang bahagyang sumabit at lumabas mula sa kanyang bulsa, isang mumurahing panyo na may bordang bulaklak. Ang panyong yon na walang halaga para sa mga mata pobre sa paligid ay maingat na itinatago at iniingatan ng isang bilyonaryo na tila ba ito ay gawa sa pinakamahal na ginto. Isang mainit na luha ang nagpretendang tumulo sa pisngi ni Daisy, ngunit mabilis niya itong pinunasan. May kumiliti sa kanyang puso. Isang maliit na kilig at pag-asa, ngunit mabilis itong pinatay ng matinding takot. "Hoy, anong tinitingin-tingin mo roon?" Isang pamilyar at nakakainis na boses ang sumira sa kanyang sandali. Si Amy, na may suot na magarbong gown kahit isa lamang itong empleyado, ay lumapit sa kanya na may kasamang malaking nangiti ng pang-aalipusta. "Huwag mong sabihing pinapangarap mong mapansin ka ni Mr. Liang. Tignan mo nga ang sarili mo, Daisy. Mukha kang basahan na naligaw sa palasyo." Hindi pinansin ni Daisy ang pangiinsulto at akmang aalis na sana upang iwasan ang gulo. Ngunit nang maglakad siya palayo, hindi niya nakita ang pagbabago sa ekspresyon ni Amy. Nakita ni Amy kung paano tumitig si Daisy sa direksyon ng VIP area. Isang nakakakilabot na ideya ang pumasok sa isip ng naiinggit na katrabaho. Lumingalinga si Amy
at nakita ang isang matapobre at kilalang maimpluwensyang kliyente ng Eureka na si Doña Carmen na kasalukuyang nakaupo sa hindi kalayuan. Sa mga matang nagliliyab sa kasamaan at kasinungalingan, naglakad si Amy patungo sa Donya, inaayos ang kanyang buhok at naghahanda ng isang kwentong tuluyang wawasak sa natitirang dignidad ni Daisy. Ang nakakapasong titig ni Amy ay sumunod kay Daisy, naghihintay ng tamang oras upang simulan ng apoy na susunog sa kinabukasan ng dalaga. Ang nakakapasong titig ni Amy ay sinundan ng bawat mahiyain at maingat na galaw ni Daisy. Habang nakikita niya ang atensyong pilit na iniiwasan ng huli, isang nakakakilabot na ideya ang namuo sa madilim na isipan ng naiinggit na katrabaho. Hindi niya papayagang may umangat na mas mataas sa kanya, lalo na ang isang hamak na babaeng may sirang sapatos at walang maipagmamalaki, kundi ang kawawang hitsura. Sa isang sulok ng VIP area, lumapit si Amy kay Doña Carmen, isang kilalang matapobre at maimpluwensyang kliyente ng Eureka na tanyag sa pagkahilig nito sa mga iskandalo ng mataas na lipunan. Sa pamamagitan ng isang mapanirang bulong, sinimulan ni Amy ang kanyang lason. Doña Carmen, pasensya na po sa abala, pero nag-aalala lang po ako para sa kaligtasan ninyo rito. Panimula ni Amy na may halong pekeng pagmamalasakit habang itinuturo si Daisy mula sa malayo. Nakikita niyo po ba ang babaeng yon? Si Daisy. Nakakahiyaman pong sabihin, pero marami kaming naririnig sa Eureka. Binebenta niya raw ang katawan niya sa mga matatandang VIP clients para lang makakuha ng benta at komisyon. In fact, I heard buntis siya ngayon sa hindi kilalang matandang costumer. Nakakadiriri, hindi ba? Baka nakawin pa niya ang mga mamahaling gamit ninyo kapag lumapit siya. Umikot ang mga mata ni Doña Carmen sa matinding pandidiri at pag-aalipusta. Para sa kanya, isang malaking insulto sa kanyang paningin ang mga taong mababa, ang antas na nagtatangkang dumikit sa lipunang kanyang ginagalawan. Agad niyang itinaas ang kanyang punong-puno ng alahas na kamay at sa isang utos na umaalingaw-ngaw ng awtoridad, tinawag niya si Daisy. "You! Ang babaeng mukhang basahan! Halika rito!" Matinis na sigaw ng Donya, dahilan upang mapalingon ang ilang mga mayamang panauhin sa paligid. Tumigil ang pagtibok ng puso ni Daisy. Nang marinig niya ang tawag, naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang batok. Lumapit siya ng dahan-dahan at nang makarating siya sa harapan ng mesa, agad siyang sinalubong ng mapanghusgang mga salita na tila ba hinihiwa ang kanyang pagkatao. Totoo ba ang kumakalat na balita? Panlilibak ni Doña Carmen habang pinagmamasdan si Daisy mula ulo hanggang paa na tila isang dumi sa sahig. Na ginagamit mo ang ganda mo para mambiktima ng mga mayayamang matatanda? You are a disgrace to this event. Sayang ang mukha mo, ginagamit mo lang sa pagbebenta ng laman. At buntis ka pa raw sa kasalanan. Namutla si Daisy. Ang mga mapanghusgang mata ng mga bisita na ngayoy nakapalibot sa kanila ay tila mga punyal na sabay-sabay na tumatarak sa kanyang balat. Nais niyang sumigaw, nais niyang ipagtanggol ang kanyang sarili at sabihing lahat ng iyon ay malisyosong kasinungalingan gawa ni Amy. Ngunit nang mapansin niya ang manager nilang si Miss Brenda na nakatitig ng matalim mula sa gilid, ang takot na mawalan ng nag-iisang trabaho at kabuhayan para sa kanyang anak ay nagpabigat sa kanyang dila. Yumuko lamang siya ng labis, kinagat ang nanginginig na labi hanggang sa halos magdugo ito upang pigilan ang paghikbi. "Excuse me po, Doña Carmen. Wala po akong ginagawang masama. Nandito lang po ako para mag-serve ng inumin at magtrabaho ng marangal. Pasensya na po kung may narinig kayong hindi maganda tungkol sa akin." Sagot ni Daisy. Ang boses ay nanginginig, ngunit pinipilit panatilihin ang profesionalismo. "Aba, sumasagot ka pa talaga at nagmamalinis." Galit na wika ng Donya na hindi sanay na sinasagot ng mga taong itinuturing niyang mababa. "Bigyan mo nga ako ng wine.
Titingnan ko kung may kwenta ka talagang magsilbi o sadyang sa kama ka lang magaling. Nanginginig ang mga kamay ni Daisy habang kumukuha ng isang basong puno ng red wine mula sa kanyang tray. Nang humakbang siya papalapit upang iabot ito, mabilis at palihim na iniharang ni Amy ang kanyang nakapataas na sapatos sa daraanan ng dalaga. Nawalan ng balanse si Daisy. Ang hawak niyang kristal na baso ay dumulas mula sa kanyang mga daliri at ang mapulang likido ay tumalsik na tila sariwang dugo nang direkta sa mamahaling puting gown ni Doña Carmen. Ang baso ay nahulog at nagkapira-piraso sa malamig na marmol. Ang buong paligid ay nabalot ng gulat at sinundan ng mga bulungan. Bago pa man makabangon si Daisy mula sa pagkadapa, isang matalim na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang lakas ng pagkakahampas ay nagpabagsak sa kanya pabalik sa malamig na sahig. Iniwang manhid at nag-iinit ang kanyang mukha. "My gown! Bilyon ang halaga nito, you cheap trash! Hindi mo mababayaran ito kahit ibenta mo ang buong pagkatao mo at ang batang nasa sinapupunan mo." Walang awang sigaw ng Donya habang pilit na pinapagpag ang mantsa sa kanyang damit. Sa halip na ipagtanggol ang sarili mula sa pananakit, mabilis na lumuhod si Daisy. Ang kanyang mga nanginginig na kamay ay desperadong pinupunasan ng sahig gamit ang isang maliit na pamnas. Wala na siyang pakialam sa mga nakakalat na bubog. Habang naglilinis, ang kanyang likod ay bahagyang nakakuba. Isang likas at matapang na reaksyon ng isang ina upang itago at protektahan ang kanyang maliit na umbok sa tiyan mula sa mga nagkakagulong paa at posibleng sipa mula sa mga taong galit sa paligid. Ang kanyang mga daliri ay namumula at nagagasgas habang ang mga tahimik na luha ay nagbabadyang tumulo sa malamig na sahig. Handa siyang tanggapin ang lahat ng pagpapahiya basta't wag lamang madamay ang inosenteng batang kanyang dinadala. Sa gitna ng kanyang pagluha at labis na pagkapahiya, pasimpleng iginala ni Daisy ang kanyang paningin. Nasaan silang silong? Hiniling niya sa langit na sana ay umalis na ang lalaking iyon, na sana ay hindi nito nakita kung paano siya tapakan at ituring na parang basurang walang halaga sa mundong ito. Ngunit gaano man niya hanapin, hindi niya makita ang pamilyar na bulto nito sa kumpol ng mga nag-uusyosong panauhin. Tila tuluyan na siyang pinabayaan ng tadhana. Habang walang awang pinagmumura ni Doña Carmen si Daisy at ipinagsisigawang ipapakulong ito dahil sa paninira ng ari-arian, biglang bumukas ang malaking gintong pintuan ng bulwagan. Ang mga hakbang mula sa labas ay mabigat at mapusok. Pansamantalang natigil ang ingay ng karamihan. Isang babaeng may suot na gusgusin at hindi angkop na damit ang pumasok. Ang mukha ay nakakunot at may dalang matinding galit, puot at kasakiman. Ang matinis at pamilyar na boses nito ay umalingaw-ngaw ng higit pa sa galit ng Doña Carmen na tila hinihiwa ang huling natitirang hininga ng dalaga. Si Rosal Wong, ang sariling ina ni Daisy, ay dumating hindi upang iahon ang anak mula sa kahihiyan, kundi upang tuluyang isadlak ito sa pinakamasidhing impyerno. Ayan, diyan ka nababagay sa sahig, walang kwentang anak. Kung hindi ka lang sana naging madamot at ibinigay mo agad ang perang hinihingi ko, hindi ka sana pinaparusahan ng ganyan. Ang matatalim na salitang yon ay bumayo sa buong bulwagan, mas nakakabingi kaysa sa lahat ng pangiinsultong natanggap ni Daisy ng gabing iyon. Habang nakaluhod sa malamig na marmol, ang kanyang mga nanginginig at nagdurugong daliri ay patuloy na pinupulot ang mga basag na kristal, pilit na ginagawang panangga ang sariling katawan upang protektahan ang bata sa kanyang sinapupunan. Nang marinig niya ang boses na yon, isang mabilis na sulyap ng pag-asa ang dumaan sa kanyang mga mata. Inakala niya na sa kabila ng lahat ng kanilang alitan, ang pagdating ng kanyang ina ay isang saklolo mula sa langit. Ngunit nang iangat niya ang kanyang paningin, ang nakita niya ay hindi isang inang nag-aalala, kundi isang inang nakatingin sa kanya ng may pandidiri.
Bumilis ang tibok ng puso ni Daisy. Ang kanyang lalamunan ay tila tinusok ng libu-libong karayom kaya't hindi siya makalunok at ang pamilyar na paligid ay biglang naging isang nakakapasong impyerno. Paano mo tatakasan ang mga halimaw sa iyong paligid kung ang mismong nagluwal sa iyo ang siyang unang nagtutulak sa iyo sa kanilang mga bibig? Sa halip na tulungan ng dugo ang anak na makabangon, mabilis na lumapit si Rosal kay Doña Carmen. Biglang nagbago ang anyo nito mula sa pagiging palengkera ay naging isang kaawa-awang biktima na lumuluhod sa harap ng mayamang kliyente. Naku, Doña Carmen, maawa po kayo sa akin. Pasensya na po sa ginawa ng bastos kong anak. Huwag niyo po siyang ipapulis. Baka makasuhan din kami. Umiiyak na pagsisinungaling ni Rosal habang hawak ang laylayan ng damit ng Donya. Totoo po ang sinabi ni Amy kanina. Lumaki po kasing matigas ang ulo niyan. Ako ang nagpakahirap na magpalaki. Pero ngayon, kahit nagbebenta na ng laman sa mga mayayaman, ayaw man lang magbigay ng sustento sa amin ng kapatid niya. Nabuntis pa ng walang kinikilalang ama. Kahihiyan po ng pamilya namin yan. Ang bawat salitang binitiwan ni Rosal ay tila lalong nagpapabigat sa nararamdaman ni Daisy. Mahigpit niyang pinisil ang kanyang mga labi, habang pilit na pinipigilan ang pag-agos ng emosyon. Mas masakit para sa kanya na mismong ang kanyang ina ang naniwala sa mga sinabi ni Amy. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ni Daisy ay tuluyan nang nawala ang natitira niyang lakas matapos ang lahat ng kanyang isinakripisyo para sa pamilya. Isang malakas at mapangutyang halakhak ang kumawala kay Doña Carmen. Labis siyang nasiyahan sa dramang nagaganap sa kanyang harapan. Sakto namang dumaan ang isang serbidor na may dalang pilak na bandihado. Sa ibabaw nito ay isang mamahaling platong naglalaman ng espesyal na pagkain para sa alagang aso ng Donya na nasa labas ng bulwagan. Pinatigil ng Donya ang serbidor at inutusan itong ilapag ang plato sa sahig, eksakto sa harapan ng nakaluhod na si Daisy. Pagkatapos, binuksan ni Doña Carmen ang kanyang mamahaling bag at inilabas ang isang makapal na bungkos ng pera. Marahas niya itong ibinato sa sahig, sa mismong tabi ng platong may pagkaing aso. Mahirap at patay gutom pala talaga ang pamilya mo, matandang babae. Nakangiting wika ng Donya kay Rosal na ang mga mata ay biglang nagningning nang makita ang pera. Gusto niyo ng pambayad sa utang ng anak mong lalaki? Kunin niyo yan. Pero may kondisyon. Asong ulol ang anak mo na kumagat sa akin at nanira ng damit ko. Kaya pagkaing aso ang nararapat sa kanya. Pakainin mo siya niyan at inyo na ang pera. Tumingala si Daisy at tiningnan ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, tahimik na sumisigaw ng patagong panalangin na sana ay huwag itong gawin ng kanyang sariling dugo. Kunin mo na ang lahat ng meron ako. Wag lang ang natitirang kaluluwa ko. Ngunit walang natitirang awa sa puso ni Rosal. Mabilis nitong dinaluhong ang anak. Marahas niyang sinabunutan si Daisy at pilit na itinulak ang mukha nito pababa patungo sa plato. Kainin mo na yan, arte pa. Nanggigil na sigaw ni Rosal habang pilit na idinidiin ang ulo ni Daisy. Isipin mo ang kapatid mo, mamatay siya sa utang kapag hindi natin nakuha ang perang yan. Utang mo sa akin ang buhay mo dahil ako ang nagluwal sa'yo. Kahit lunukin mo ang dangal mo ngayon, kulang pa rin iyan sa mga isinakripisyo ko. Hindi pa nakontento ang ginang. Kinuha nito ang kanyang telepono sa bulsa at nagsimulang mag-video ng live sa social media. Tingnan niyo ang anak kong walang utang na loob. Ngayon nagbabayad na siya ng kasalanan sa harap ng maraming tao. Tingnan niyo kung paano siya parusahan ng langit. Sa sandaling iyon, namatay ang huling ningning sa mga mata ni Daisy. Ang kanyang katawan ay naging manhid. Hindi na niya nararamdaman ang sakit ng pagkakapilipit ng kanyang buhok. Hindi na niya naririnig ang tawanan ng mga tao. Maging ang mga nakakalasong salita ng kanyang ina ay tila naging isang malabong alingaw-ngaw. Ang kanyang kaluluwa ay tuluyan nang nadurog. Kusang bumagsak ang kanyang mga balikat. Huminto siya sa paglaban.
Ang kanyang mukha ay dahan-dahang lumapit sa plato ng pagkain. Handa nang isuko ang huling hibla ng kanyang pagkatao, kapalit ng panandaliang kapayapaan ng pagiging patay sa loob. Isang mainit na patak ng luha ang kumawala mula sa kanyang walang buhay na mga mata, nahulog ng walang tunog, nang direkta sa platong may pagkaing aso. Isang luhang sumisigaw ng dusa na hindi kailanman maiintindihan ng mundong ito. Akmang ididikit na niya ang kanyang nanginginig na labis sa pagkain at inaabangan na ni Rosal at nang lahat ang tuluyang pagbagsak ng kanyang dignidad nang biglang may pumigil sa oras. Isang napakatibay, mainit at makapangyarihang kamay ang biglang dumapo at humawak ng mahigpit sa kanyang nanginginig na balikat. Ang lamig at awtoridad ng taong iyon ay tila isang malakas na bagyong pumutol sa bawat hininga sa loob ng bulwagan. Isang napakatibay, mainit, at makapangyarihang kamay ang biglang dumapo at humawak ng mahigpit sa nanginginig na balikat ni Daisy. Ang bigat at awtoridad ng taong iyon ay tila isang malakas na bagyong pumutol sa bawat hininga sa loob ng bulwagan. Ang mga mapangutyang halakhak na kanina lamang ay umaalingaw-ngaw sa buong silid, ay biglang namatay, napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Dahan-dahang inangat ng lalaki si Daisy mula sa pagkakadapa. Ang kanyang hawak ay mahigpit, ngunit puno ng pag-iingat. Tila ba hawak niya ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Nang mag-angat ng tingin si Daisy, nakikita niya ang pamilyar na mukha ng estranghero mula sa maulan na gabi. Ngunit ngayon, ang mga mata nito ay naglalabasan ng yelo at nag-aapoy na galit na nakatutok sa mga taong umalipusta sa kakanya. Si Liang Silong. Tiningnan ni Liang ang platong may pagkaing aso sa sahig, ang mga nakakalat na pera, ang dugo ang mga daliri ni Daisy at ang malupit na mukha ng ina nitong si Rosal. Ang kanyang panga ay nagngalit bago siya nagsalita. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit ang lamig nito ay sapat na upang magtayuan ang mga balahibo ng lahat ng nakarinig. Subukan ninyong pakainin niya ng ina ng anak ko. Ang mga salitang iyon ay bumagsak na tila mga bomba sa gitna ng bulwagan. Namutla ng husto si Amy. Ang kanyang tuhod ay biglang nangatog nang makilala niya kung sino ang lalaking nakatayo sa kanilang harapan. Ang manager na si Miss Brenda ay halos mawalan ng malay sa matinding panghihilakbot. Ang lalaking kanilang ginagalit ay walang iba kundi ang nag-iisang bilyonaryong CEO ng LM Group, ang mismong nagmamay-ari ng buong Eureka Luxury Chain at may kontrol sa buhay at trabaho ng karamihan sa mga taong naroroon. Inalipusta nila ang babaeng nagdadalang tao sa tagapagmana ng isang imperyo. Maging si Doña Carmen ay nawalan ng kulay sa muka. Pilit siyang ngumiti. Sinusubukang bawiin ang sitwasyon sa pamamagitan ng kanyang impluwensya. Mr. Liang, baka nagkakamali po kayo. Nanginginig na paliwanag ang Donya. Ito po ay isang hindi pagkakaunawaan. Ang babaeng yan ay isang magnanakaw at bago pa man makatapos ang Donya, nag-angat lamang ng isang daliri si Liang. Agad na kumilos ang kanyang mga nakaitim na tauhan na kanina pa nakatayo sa mga anino. Sa isang iglap, marahas nilang hinawakan ang mga braso ni Doña Carmen at Amy. Sa pilitang pinabagsak ang mga tuhod ng dalawa sa malamig na marmol na sahig, eksakto sa mismong lugar kung saan nila pinaluhod si Daisy kanina. Pulutin ninyo ang bawat butil ng pagkaing iyan gamit ang inyong mga daliri. Malamig at pinal na utos ni Liang. Ang mga mata ay walang anumang bakas ng awa. Umiiyak at nanginginig na nagmakaawa si Amy habang pilit siyang idinidikit ng mga gwardya sa sahig. Ang matapobreng Doña Carmen na kanina lamang ay nagmamalaki sa kanyang bilyong-pisong damit, ay ngayon ay humihikbi habang nanginginig na kinukuha ang mga basang butil ng pagkaing aso mula sa sahig. Ito ang karma sa pinakamabilis at pinakamarahas nitong anyo. Nang makita ni Rosal ang kapangyarihan at yaman ng lalaking umaangkin sa anak ni Daisy,
Biglang nagbago ang ihip ng hangin sa kanyang sakim na utak. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tuwa at pagkagahaman. Mabilis siyang tumayo at pilit na lumapit kay Liang na may peking ngiti at nakabukas na mga braso. Naku, manugang ko. Ako ang ina ni Daisy. Mabuti naman at dumating ka. Sinusubukan ko lang namang turuan ng leksyon itong anak ko para maging matibay siya. Matamis na pagsisinungaling ni Rosal. Handa nang humingi ng pera mula sa bilyonaryo at baligtarin ang lahat ng kanyang kasamaan. Ngunit bago pa siya makalapit ng 1 metro, hinarangan siya ng 2 malalaking tauhan ni Liang. Tiningnan ni Liang si Rosal nang may matinding pandidiri, isang tinging inilalaan lamang para sa mga pinakamababang uri ng insekto. Wala kang karapatang tawagin siyang anak matapos mo siyang ibenta sa mga aso. Wika ni Liang na nagpatahimik ng tuluyan sa madaldal na bibig ng matanda. Tinalikuran ni Liang ang naguguluhang kumpol ng mga tao at muling ibinaling ang kanyang buong atensyon kay Daisy. Nakita niya kung paano pa rin nanginginig ang dalaga. Ang damit nito ay marumi at ang dignidad ay sugatan. Sa isang galaw na puno ng paggalang at pagmamahal, hinubad ni Liang ang kanyang napakamamahaling suit jacket. Maingat niya itong ipinatong sa mga balikat ni Daisy. Tinatakpan ang mga mantsa ng alak at ibinabalot ang dalaga sa kanyang sariling init at pabango. Sa sandaling iyon, itinago niya si Daisy mula sa malulupit at mapanghusgang mga mata ng mundo. Walang pag-aatubili. Binuhat nilang si Daisy sa kanyang mga bisig na parang isang napakahalaga at basag na porselana. Ipinikit ni Daisy ang kanyang mga mata. Tuluyan ng isinandal ang kanyang pagod na ulo sa matibay na dibdib ng lalaki. Hinahayaan ang sarili na tuluyang maging mahina sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ng pagpapanggap na matapang. Ngunit ang kaluwagang iyon ay hindi nagtagal. Nang makapasok sila sa loob ng marangyang sasakyan ni Liang, tuluyang nawalan ng malay si Daisy dahil sa matinding stress at pananakit na naranasan ng kanyang katawan. Naramdaman ni Liang ang isang mainit at malapot na likido sa kanyang kamay na sumasalo sa hita ng dalaga. Nang tingnan niya ito, ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Nakita niya ang sariwang dugo na mabilis na kumakalat sa palda ni Daisy. Ang buhay ng batang matagal nitong iningatan ay nasa matinding panganib. Ang mundo ay nabalot ng isang nakabibinging puting liwanag nang dahan-dahang imulat ni Daisy ang kanyang mga mata. Ang unang pumasok sa kanyang pandama ay ang matapang na amoy ng gamot na humahalo sa malamig na hangin galing sa aircon. Hindi niya marinig ang ingay ng mga taong nagtatawanan. Wala ang matinis na boses ng kanyang inang si Rosal at wala ang marahas na pagkalat ng mga basag na kristal. Sa halip, isang banayad at ritmo ng pagtibok ang maririnig mula sa isang makina sa tabi ng kanyang kama na tila isang mahinang paalala na siya ay humihinga pa rin. Mabilis na gumalaw ang kamay ni Daisy patungo sa kanyang sinapupunan. Ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis sa takot. Ang kanyang hininga ay naging bitin at mababaw. Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ng kaba, isang malaki at mainit na palad ang maingat na pumatong sa kanyang kamay. Pinipigilan ang kanyang panginginig. Ligtas siya, Daisy. Ligtas ang anak natin. Ang boses na yon ay galing kay Liang. Nakaupo ang bilyonaryong CEO sa isang silya sa tabi ng kanyang kama. Ang kanyang mamahaling polo ay gusot na, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay may mapula dahil sa puyat at labis na pag-aalala. Sa unang pagkakataon, hindi nakita ni Daisy ang makapangyarihang pinuno ng LM Group, kundi isang lalaking tila kinuha ang lahat ng dusa ng mundo para lamang maprotektahan siya. Hindi sumagot si Daisy. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa malaking bintana ng marangyang hospital suite. Sa labas, ang lungsod ng Manila ay nagsisimula nang magising sa ilalim ng kulay abong langit. Isang mabigat na pakiramdam ng kahihiyan ang muling gumapang sa kanyang dibdib.
Naalala niya ang bawat salitang binitiwan ng kanyang ina, ang bawat tingin ng pandidiri mula sa mga tao sa gala, at ang pakiramdam ng pagkaing aso sa tapat ng kanyang mukha. Bakit mo ako iniligtas? Mahinang tanong ni Daisy. Ang kanyang boses ay halos isang bulong lamang na puno ng pait. Sana ay pinabayaan mo na lang ako roon. Nakita mo naman, di ba? Sabi ni nanay, wala akong kwenta. Sabi nila, marumi ako. Isang kahihiyan lang ako sa buhay mo at sa batang ito. Ang mga salitang iyon, na bunga ng maraming taon ng pangmamaliit at gaslighting ni Rosal, ay tila mga laso na nananalaytay sa dugo ni Daisy. Naniniwala siya na ang isang tulad niya ay hindi karapat-dapat na mahalin o alagaan ng ganito. Tumayo si Liang at lumapit ng husto sa kanya. Maingat niyang hinawakan ang baba ni Daisy upang pilitin itong tumingin sa kanyang mga mata. Daisy, makinig ka sa akin. Ang pamilya mo ang may utang sa'yo, hindi ikaw sa kanila. Ang mga sugat na ibinigay nila sa'yo ay hindi sumasalamin sa kung sino ka. Ikaw ang pinakamalakas at pinakang marangal na babaeng nakilala ko. Hindi sumagot si Daisy, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimula ng mapuno ng luha. Marahan siyang bumangon, ngunit agad siyang inalalayan ni Liang. Sa halip na makipagtalo sa mga emosyon ng dalaga, tumalikod ang lalaki at kinuha ang isang maliit na lalagyan sa ibabaw ng mesa. Nang buksan niya ito, isang pamilyar at mainit na amoy ng sabaw ang humalimuyak sa buong silid. Isang baso ng mainit na mami. Hindi ko alam kung ito pa rin ang paborito mo, pero ito ang nagligtas sa akin noong gabing iyon. Wika ni Liang na may kasamang maliit at tapat na nangiti. Kumuha siya ng kutsara at maingat na hinihipan ang mainit na sabaw bago ito inilapit sa labi ni Daisy. Ang simpleng kilos na yon ay tumagos sa pinakamalalim na bahagi ng sugatang puso ni Daisy. Ang isang lalaking kayang bumili ng pinakamamahaling restaurant sa mundo ay narito. Matiyagang nagpapakain sa kanya ng isang simpleng sabaw na tila ba ito ay isang banal na ritual. Sa bawat higop ni Daisy, naramdaman niya ang unti-unting pagtunaw ng yelo sa kanyang dibdib. Hindi ito tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pakiramdam na sa wakas may isang taong nakakita sa kanya. Hindi bilang isang alila, hindi bilang isang makina ng pera, kundi bilang isang tao. Bakit mo iniingatan ang panyo ko? Tanong ni Daisy matapos ang ilang sandali ng katahimikan. Hinawakan ni Liang ang kanyang bulsa kung saan nakatago ang mumurahing tela. Dahil ang panyong ito ang nagpaalala sa akin na sa mundong puno ng mga taong may kailangan sa akin, may isang babaeng nagbigay ng lahat nang meron siya ng walang hinihinging kapalit. Hindi ko hahayaang mawala ka muli, Daisy. Isang tahimik na sandali ng pag-unawa ang namuoo sa pagitan nila. Ang paghihilom ay hindi nangyayari sa isang iglap, ngunit sa loob ng silid na yon, nagsimula ng mabura ang anino ng gala. Gayunpaman, ang kapayapaang yon ay mabilis na nanganib. Isang maingat na kumatok sa pinto at pumasok ang assistant ni Liang na may dalang isang tablet. Ang mukha nito ay puno ng seryosong ekspresyon. Sir, kailangan niyo itong makita, bulong ng assistant habang iniaabot ang device. Nakita ni Liang ang isang video na mabilis na kumakalat sa internet. Ito ay ang live stream ni Rosal mula sa gala, ngunit maingat itong na-edit ni Amy. Sa video, pinalalabas na si Daisy ang nagsimula ng gulo, na siya ay isang oportunistang babae na nanggugulo sa mga inosenteng panauhin, at si Liang ay biktima lamang ng kanyang pangaakit. Ang mga komento sa ibaba ay puno ng matitinding mura at panghuhusga laban kay Daisy. Nangalit ang panga ni Liang habang binabasa ang mga ulat. Ang kasamaan ni Amy at ang pagkagahaman ni Rosal ay tila walang hangganan. Tiningnan niya si Daisy na ngayoy dahan-dahan ng nakakatulog dahil sa gamot. Walang kamalay-malay na ang mundo ay muling naghahanda ng isang bagong unos upang sirain siya.
Ang liwanag mula sa screen ng tablet ay tila sumasampal sa mukha ni Daisy habang binabasa niya ang mga salitang puno ng puot. Ang mga komento sa social media ay walang itulak kabig sa talim. Tinatawag siyang ahas, mga agaw ng atensyon, at isang anak na walang utang na loob na ginagamit ang kanyang pagbubuntis para mambiktima ng bilyonaryo. Ang video na sadyang pinutol ni Amy ay nagpakita lamang ng bahagi kung saan tila sumasagot siya ng pabalang kay Doña Carmen habang ang bahagi ng pagpapakain sa kanya ng pagkaing aso ay sadyang itinago sa dilim. Nanginginig ang mga daliri ni Daisy. Ang kanyang hininga ay naging mabigat at naramdaman niya ang pamilyar na urge na magtago na maglaho na lamang sa ilalim ng mga kumot at huwag nang lumabas kailanman. Hayaan mo na sila. Liang, bulong niya habang pilit na iniiwas ang tingin. Hinding-hindi nila maiintindihan ang katotohanan. Mas mabuting manahimik na lang tayo. Ngunit hindi kumilos si Liang. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa dalaga nang may determinasyong hindi matitibag. Ang katahimikan ay hindi para sa mga taong walang ginagawang masama, Daisy. Kapag hinayaan nating manalo ang kanilang kasinungalingan, ninanakawan natin ang anak natin ng isang mundong marangal. Hindi kita pipiliting lumaban kung hindi mo pa kaya. Pero nandito ako sa likod mo. Handa ka na bang bawiin ang pangalang ninakaw nila sa'yo? Isang mahabang sandali ng katahimikan ang namayani sa silid. Tanging ang mahinang tunog ng pag-andar ng aircon ang maririnig. Sa loob ni Daisy, may isang bagay na unti-unting nagbabago. Ang pagod at takot ay dahan-dahang napapalitan ng isang malamig na apoy ng paninindigan. Sapat na ang maraming taon ng pagyuko. Sapat na ang pagiging biktima. Gawin natin, wika ni Daisy. Ang kanyang boses ay mas matibay kaysa kanina. Kinabukasan, ang marangyang pasukan ng Eureka ay napalilibutan ng mga mamamahayag at mga usyoso. Sa loob ng tindahan, si Amy ay kasalukuyang nagmamayabang sa kanyang mga kasamahan, suot ang isang matagumpay na ngiti. Akala niya ay tuluyan na niyang napaalis si Daisy at nakuha ang atensyon ng publiko bilang isang biktima ng baliw na katrabaho. Ngunit ang katahimikan ng tindahan ay nabasag ng dahan-dahang bumukas ang malaking salaming pinto. Pumasok si Liang Silong, suot ang kanyang itim na suit na naglalabas ng awtoridad. Sa tabi niya, nakakapit sa kanyang braso, ay si Daisy. Hindi na ito ang babaeng may sirang sapatos at nakayukong ulo. Suot ang isang simpleng puting damit na maingat na pinili ni Liang, si Daisy ay naglalakad nang may taas noo. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit matapang. Anong ginagawa mo rito, Daisy? Asik ni Amy. Pilit na itinatago ang kaba sa kanyang boses. Pagkatapos ng ginawa mong eskandalo, may kapal ka pa ng mukhang magpakita? Hindi sumagot si Liang. Sa halip, iginalaw niya ang kanyang kamay at agad na nag-flash ang isang malaking screen sa gitna ng tindahan. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang kumuha ng litrato habang ipinapalabas ang kabuuan ng CCTV footage mula sa gabi ng gala. Doon, sa harap ng lahat, ay malinaw na nakita ang katotohanan kung paano sadyang pinatid ni Amy si Daisy, kung paano nilagyan ng lason ni Amy ang isipan ni Doña Carmen, at ang pinakamasakit sa lahat, ang buong video ng pagpapakain ng pagkaing aso na pinangunahan ng sariling ina ni Daisy. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga tao. Ang mga bulungan ng pangungutya ay biglang napalitan ng awa at matinding galit para kay Daisy. Hindi lang yan, malamig na wika ni Liang. Naglabas siya ng mga dokumento ng internal audit ng Eureka. Ipinapakita rito na sa loob ng 3 taon, sistematikong ninanakaw ni Amy ang mga sales ni Daisy sa pamamagitan ng pag-hack sa sistem ng tindahan. Lahat ng komisyon na dapat ay kay Daisy ay napunta sa bulsa niya. Namutla si Amy. Ang kanyang mga tuhod ay nangatog hanggang sa bumagsak siya sa sahig. Ang kanyang asawa, na isang opisyal sa gobyerno,
na naroon din upang suportahan siya, ay mabilis na lumayo sa kanya dahil sa takot na madamay sa iskandalo ng pandaraya. Sa isang iglap, ang lahat ng binuong kasinungalingan ni Amy ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Ang manager na si Miss Brenda ay nanginginig na lumapit kay Daisy. Daisy, pasensya na, hindi namin alam. Nabulag kami ng mga sabi-sabi. Tumingin si Daisy sa manager at pagkatapos ay kay Amy na ngayoy umiiyak na sa sahig. Ang sakit na ibinigay ninyo ay hindi mababayaran ng sorry, Miss Brenda. Pero tapos na ako sa pagbibigay ng kapangyarihan sa inyo. Nasaktan ako. I quit. Sa gitna ng kaguluhan, isang matandang babae na may hawak na mop at balde ang dahan-dahang lumapit. Si Manang Flora, ang janitress, na palaging lihim na nag-iiwan ng biskwit sa locker ni Daisy noong ito ay naghihirap pa. Walang takot, naniyakap ng matanda si Daisy ng napakahigpit. Ang kanyang mga kamay na magaspang ay humahaplos sa likod ng dalaga. Ipinagmamalaki kita, anak. Sa wakas, nakalaya ka na. Bulong ni Manang Flora na nagpaiyak ng tuluyan kay Daisy. Isang dalisay na pagmamahal sa gitna ng isang mundong puno ng plastik at kasakiman. Habang inaalalayan ni Liang si Daisy palabas ng tindahan, huminto ang lalaki sa harap ng locker ni Amy, nakasalukuyan ng binubuksan ng mga security. Sa loob, nakita ni Liang ang isang bagay na nagpakulo ng kanyang dugo. Isang lumang sketchbook na punong-puno ng mga disenyo ng damit. Ang mga pahina nito ay punit-punit. May mga mantsa ng kape at tila sadyang niyurakan. Ito ang mga pangarap ni Daisy na pinaghirapan niya noong nasa kolehiyo pa siya. Ang mga disenyong ninakaw at sinira ni Amy dahil sa inggit. Maingat na kinuha ni Liang ang sketchbook. Ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa mga linyang iginuhit ni Daisy ng may pag-asa. Tumingin si Liang sa kanyang assistant. Iparestore ang bawat pahina nito. Walang dapat mawala. At ihanda ang kontrata para sa isang bagong fashion boutique sa ilalim ng pangalan ni Daisy. Oras na para makita ng mundo ang tunay na sining ng babaeng ito. Sa labas ng Eureka, habang papasok sa sasakyan, nakita ni Daisy mula sa malayo ang kanyang ina na si Rosal. Nakatayo ito sa kabilang kalsada, pilit na nakikihalo sa mga tao upang makahingi muli ng pera. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi lumingon si Daisy. Isinara niya ang pinto ng sasakyan, kasabay ng pagsasara ng isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Ngunit sa anino-nino-anino ng isang eskinita, si Amy ay nakatingin sa papalayong sasakyan. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng pagsisisi, kundi isang masidhing puot. Hindi pa tayo tapos, Daisy. Kung babagsak ako, sisiguraduhin kong isasama kita sa impyerno. Ang bawat punit na pahina ng sketchbook ay parang mga sugat sa puso ni Daisy na pilit niyang ibinaon sa limot. Noong mga gabing wala siyang makain, dahil ang huling sentimo niya ay kinuha ng kanyang ina, ang pagguhit ng mga damit ang tanging paraan niya upang makatakas sa malupit na katotohanan. Akala niya, ang mga pangarap na yon ay tuluyan ng naging abo ng sirain at yurakan ni Amy ang kanyang mga obra. Ngunit isang gabi, habang ang ulan ay banayad na tumatama sa bintana ng kanyang bagong silid sa mansyon ni Liang, pumasok ang lalaki na may daladalang isang kahon. Maingat itong inilapag ni Liang sa kanyang kandungan. Nang buksan ni Daisy ang takip, isang mainit na bugso ng emosyon ang humagupit sa kanyang dibdib. Ang kanyang sketchbook, bawat pahina, na dating punit-punit, ay maingat na pinagdikit-dikit gamit ang manipis na tape. Ang mga linyang nabura ng mantsa ng kape ay tila muling binuhay. 1,000 piraso ng kanyang pagkatao ang matiyagang binuo muli ng mga kamay ni Liang. I spent nights fixing this, Daisy. Mahinang wika ni Liang habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. I realized that these aren't just drawings. This is your soul, and I won't let anyone, not even your family, take this away from you.
Hindi makapagsalita si Daisy. Ang kanyang lalamunan ay nanikip sa matinding pasasalamat. Hinawakan niya ang mga pahina, nararamdaman ang tekstura ng tape na sumisimbolo sa pag-aaruga ng lalaki. Sa sandaling iyon, hindi lamang ang sketchbook ang nabuo. Unti-unti ring naghihilom ang mga lamat sa kanyang sariling pagtingin sa sarili. I want you to have this too. Patuloy ni Liang habang iniaabot ang isang susi at isang legal na dokumento. Isang boutique space sa pinakamagandang bahagi ng Makati. Hindi ito Charity Daisy. Investment ito ng LM Group. I've seen your talent, and I know you can conquer the world. Consider this your new beginning. But Liang, hindi ko alam kung kaya ko. I'm just a sales girl. Baka mabigulang kita. Sagot ni Daisy. Ang takot ay bakas pa rin sa kanyang boses. Hinawakan ni Liang ang kanyang mga kamay. Pinaparamdam ang init at seguridad. You were never just a sales girl. You were a designer waiting for the right stage, and I am here to build that stage for you. Please accept this, not for me, but for the dreams you almost gave up. Sa mga sumunod na linggo, ang buhay ni Daisy ay napuno ng bagong sigla. Sa loob ng kanyang bagong boutique na sadyang idinisenyo ng simple ngunit elegante, muling narinig ang ritmo ng makina ng panahi. Ang tunay na musika para sa kanyang pandinig ay ang paghila ng sinulid sa tela at ang pagdausdos ng gunting sa sutla. Dito rin mas lumalim ang ugnayan nila ni Liang. Tuwing gabi, kahit gaano kapagod sa mga board meeting, palaging dumadaan ang CEO sa boutique. Hindi ito nagsasalita ng marami. Sapat na ang maupo sa isang tabi at panoorin ang pagiging abala ni Daisy. Isang gabi, nakatulog si Daisy sa ibabaw ng kanyang working table. Ang kanyang pisngi ay nakadapa sa isang sketch ng gown. Maingat na lumapit si Liang. Sa halip na gisingin ang dalaga, dahan-dahan niyang inilipat ang ulo nito patungo sa kanyang balikat upang hindi mangalay ang leeg ni Daisy. Naramdaman ni Liang ang mabigat na hininga ng babaeng mahal niya at ang marahang paggalaw ng sanggol sa sinapupunan nito nang aksidenteng madikit ang kanyang kamay sa tiyan ni Daisy. Isang kuryente ng ligaya at pangako ang dumaloy sa kanyang buong pagkatao. Hindi ko hahayaang saktan ka ulit nila, bulong ni Liang habang hinahalikan ang tuktok ng ulo ni Daisy. Ikaw ang tahanan ko, Daisy. Ngunit ang kapayapaang ito ay tila isang panandali ang hininga lamang bago ang susunod na bagyo. Dumating ang araw ng soft opening ng kanyang boutique. Habang iniaayos ni Daisy ang huling gown sa mannequin, narinig niya ang malalakas na ingay mula sa labas ng salaming pinto. Isang kumpol ng mga tao ang nagtitipon, may dalang mga banner na may nakasulat na mga mapanirang salita. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo ang kanyang ina na si Rosal, kasama ang kapatid niyang si Boyet. Ang mukha ni Rosal ay puno ng puot at pagkagahaman. Hindi sila nag-iisa, may kasama silang mga taong mula sa kanilang lumang barangay na binayaran ni Rosal upang magmula ng iskandalo. Nandito ang anak kong walang utang na loob. Sigaw ni Rosal na umaalingaw-ngaw sa buong kalsada. Tingnan niyo ang marangyang buhay niya habang ang sarili niyang ina ay nagugutom. Pinagpalit niya ang pamilya niya para sa isang lalaking mayaman. Ang nakakakilabot ng ngiti ni Rosal mula sa labas ng salamin ay tila isang lason na muling nagpabigat sa bawat hininga ni Daisy. Ang mga linta ay nagbalik at sa pagkakataong ito, hindi sila aalis nang hindi nakakakuha ng dugo. Ang bawat sigaw na nanggagaling sa labas ng butik ay tila mga lason na pilit tumatagos sa makapal na salamin ng pintuan. Ang payapa at eleganteng santuwaryo na binuo ni Daisy nang may pag-asa ay mabilis na nabahiran ng ingay at kahihiyan. Sa gitna ng kalsada, nakatayo si Rosal na may hawak na megaphone, habang si Boyet ay aroganteng nakasandal sa isang poste, may hawak na karton na may nakasulat na mga salitang sadyang binuo upang durugin ang dangal ng kanyang kapatid. Tingnan ninyo ang anak ko. Nagpapakasasa sa yaman habang ang pamilya niya ay namamatay sa gutom. Ang matinis na boses ni Rosal ay umalingaw-ngaw, umaabot hanggang sa mga katabing tindahan.
Akala niyo ba ang mga damit na yan ay galing sa talento niya? Galing yan sa pagbebenta niya ng sarili. Pinagpalit niya ang sariling dugo para sa pera ng bilyonaryo. Sa loob ng butik, naramdaman ni Daisy ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang latigo na humahampas sa kanyang likod. Ang mga tao sa labas ay nagsisimula ng magbulungan. Ang ilan ay kumukuha ng video gamit ang kanilang mga telepono. Ang utang na loob na palaging ibinabato sa kanya ay muli na namang naging isang matalim na kutsilyo. Akmang lalabas ang mga security guard ni Liang upang kaladkarin ang mag-ina paalis. Ngunit itinaas ni Daisy ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit may isang bagong uri ng determinasyon sa kanyang mga mata. Hayaan ninyo silang pumasok. Mahinang utos ni Daisy. Daisy, you don't have to do this. I can handle them in seconds. Bulong ni Liang, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at nagngangalit na galit para sa mga taong patuloy na sumisira sa kapayapaan ng babaeng mahal niya. Sa halip na sumagot, hinawakan lamang ni Daisy ang kamay ni Liang. Ang kanyang pagkapit ay mahigpit, humihingi ng lakas, ngunit nagpaparating din ng mensahe na kailangan niyang harapin ang kanyang mga demonyo ng mag-isa. Hinawakan din ni Liang ang kamay ni Daisy ng mas mahigpit. Ang init ng palad ng lalaki ay tila isang proteksyon na pader na nakapalibot sa kanya. Nagbibigay ng lakas na hindi kayang ibigay ng kahit anong salita. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Rosal at Boyet. Dala ang amoy ng usok at ang aura ng kasakiman. Inilibot ni Rosal ang kanyang mga mata sa marangyang loob ng butik. Hinawakan niya ang isang mamahaling tela ng gown nang may pag-angkin. Tila ba siya ang nagmamay-ari ng bawat hibla nito? Wow, Daisy, ang ganda naman dito. Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matititiis. Wika ni Rosal. Ang kanyang boses ay biglang naging matamis na parang lason. Ngayong sikat ka na, kailangan nating pag-usapan kung magkano ang magiging share namin dito. Business is business, di ba? At dahil ako ang nagluwal sa'yo, ako ang silent partner mo rito. Gusto ko ng malaking bahay para sa amin ni Boyet at kailangan din niya ng bagong sasakyan para hindi na siya nahihirapang mag-commute. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Daisy. Tumingin siya sa kanyang ina, pagkatapos ay sa kanyang kapatid na ngayon kumukuha na ng mamahaling pabango sa display at isinusubok sa sarili. Ang kawalang hiyaan ng mga ito ay tila wala ng katapusan. Share? Ulit ni Daisy, ang kanyang boses ay malamig at walang anumang emosyon. Partner, pagkatapos ninyo akong itulak sa sahig para kumain ng pagkaing aso, may kapal pa kayo ng mukhang pumasok dito at humingi ng parte sa pinaghirapan ko? Huwag mo akong sagutin ng ganyan, Daisy. Biglang nagbago ang anyo ni Rosal. Muling bumalik ang kanyang pagiging master ng gaslighting. Wala ka rito kung hindi dahil sa akin. Ang talentong yan. Sa akin galing yan. Utang mo sa akin ang bawat hininga mo. Ibinigay ko ang kabataan ko para palakihin ka. Kaya karapatan kong kunin ang kahit anong gusto ko sa'yo. Dahan-dahang inabot ni Daisy ang isang maliit na brown envelope na kanina pa nakapatong sa kanyang working table. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. May isang uri ng katahimikan sa kanyang pagkilos na tila ba handa na siyang gupitin ang huling hibla na nag-uugnay sa kanya sa impyernong ito. Gusto mo nang kwentahin ang utang na loob ko, ma? Tanong ni Daisy habang tinititigan ng kanyang ina ng diretso sa mga mata. Binuksan ni Daisy ang envelope at inilabas ang isang makapal na bundle ng pera. Ang tunay na bigat ng bawat sentimong iyon ay tila naramdaman ng lahat sa loob ng silid nang ihampas ito ni Daisy sa ibabaw ng lamesa sa harap ng kanyang ina. Ang tunog ng pagbagsak ng makapal na bundle ng pera sa ibabaw ng lamesang salamin ay gumawa ng isang mabigat na alingaw-ngaw sa loob ng tahimik na butik. Nanlaki ang mga mata ni Rosal. Ang kanyang pagkagahaman ay tila isang apoy na biglang naliwanagan nang makita ang kulay ng mga bagong limbag na papel.
Akma niyang susunggaban ng pera, ngunit mabilis na ipinatong ni Daisy ang kanyang palad sa ibabaw nito. 50,000 pesos mali malamig na simula ni Daisy. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatitig sa kanyang ina. Walang bakas ng takot, tanging isang malalim at tuyong pagkapagod. Ito ang eksaktong halaga na nakuha ko mula sa record ng accounting ng dati mong pinagtatrabahuhan. Ito ang kabuuang nagastos mo sa pagkain at kakarampot na gamit ko mula noong isilang mo ako hanggang noong 16 na taong gulang pa lang ako. Noong sapilitan mo akong pinatigil sa pag-aaral para maging katulong sa ibang bansa at sustentuhan ang pagsusugal ni Boyet. Anong kalokohan ito, Daisy? Asik ni Rosal, pilit na binabawi ang kanyang awtoridad sa pamamagitan ng galit. Akala mo ba mababayaran ng 50,000 ang paghihirap ko sa pag-ire sa'yo? Ang bawat puyat ko? Ang bawat sakripisyo ko bilang ina? Naglabas si Daisy ng isa pang papel, isang listahan na puno ng mga petsa at halaga. Sa loob ng 10 taon ng pagtatrabaho ko, mula sa pagiging domestic helper hanggang sa pagiging sales girl sa Eureka, nagpadala ako sa iyo ng kabuuang 3 milyong piso. 3 milyon, ma. Naubos yan sa mga utang ni Boyet, sa bisyo niya, at sa mga luho ninyong dalawa habang ako ay nagtitiis sa isang pares ng sirang sapatos. Kung pag-uusapan natin ang utang na loob, ma, bayad na ako. Sobra-sobra pa ang naibayad ko para sa buhay na ibinigay mo, na parang isang utang na may napakataas na interes. Walang hiyang bata ka. Isang matinis na sigaw ang kumawala kay Rosal sa matinding galit. Dahil hindi niya makuha ang gusto niyang kontrol, itinaas niya ang kanyang kamay upang malakas na sampalin si Daisy. Ako pa rin ang ina mo. Wala kang karapatang kwentahin ang bawat sentimong ibinigay mo sa akin. Dito nangyari ang isang sandaling tila huminto ang mundo. Bago pa man dumapo ang palad ni Rosal sa pisngi ng dalaga, mabilis at matibay na sinalo ni Daisy ang braso ng kanyang ina sa gitna ng hangin. Hindi ito marahas, ngunit ang higpit ng pagkakahawak ni Daisy ay nagpapakita ng isang babaeng hindi na kailanman muling magpapaapi. Tiningnan niya ang kanyang ina ng mata sa mata at sa unang pagkakataon, si Rosal ang unang umiwas ng tingin. Hindi na ako ang batang takot sa boses mo, ma. Bulong ni Daisy, ang bawat salita ay parang isang hatol. Ang pamilya ay hindi isang negosyo kung saan ang anak ay ginagawang puhunan o ATM. Mula sa araw na ito, binibili ko na pabalik ang aking sariling buhay, ang aking kalayaan, at ang aking kapayapaan. Binitawan ni Daisy ang braso ni Rosal at itinulak ang bundle ng pera patungo sa kanya. Kunin mo yan. Iyan ang huling sentimo na matatanggap mo mula sa akin. Huling beses mo na rin akong makikita. Huwag na huwag niyo nang susubukang tapakan ang pintuan ng butik na ito o lumapit sa akin at sa anak ko. Sumenya si Daisy sa mga gwardya. Sa gitna ng pagwawala at pagsusumigaw ni Rosal at ang pilit na pagmamatigas ni Boyet na kinuha pa ang isang mamahaling pluma sa lamesa bago kaladkarin, tuluyan silang inilabas ng mga tauhan ni Liang. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ng butik ay tila isang malakas na hininga ng paglaya para kay Daisy. Nang mawala na ang ingay, naramdaman ni Daisy ang biglang pag-ikot ng paligid. Ang lahat ng lakas na ipinamalas niya kanina ay tila biglang bumaon sa lupa. Akma siyang matutumba, ngunit bago pa man tumama ang kanyang tuhod sa sahig, naramdaman niya ang matibay at ligtas na mga bisig ni Liang na sumalo sa kanya. Isinandal ni Daisy ang kanyang mukha sa dibdib ng lalaki at doon, sa gitna ng katahimikan ng kanyang sariling tagumpay, ay dahan-dahan siyang humikbi. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas, wala na siyang kailangang pasaning krus na hindi naman sa kanya. You did it, Daisy. You're free now. Bulong ni Liang habang hinahaplos ang buhok ng dalaga ng may labis na pagmamahal. Ngunit sa labas,
Habang pilit na itinataboy ng mga gwardya, si Boyet ay lumingon sa butik nang may mga matang puno ng masidhing puot at kasakiman. Nilabas niya ang kanyang telepono at may tinawagang numero. Pre, totoo ang balita. Mayaman na talaga ang kapatid ko. Maraming pera sa loob ng butik na yan. At buntis siya, madaling itakas. Planuhin na natin ito. Ayaw niya tayong bigyan ng share. Kukunin natin ang lahat. Isang kakaibang lamig ang gumapang sa batok ni Daisy habang dahan-dahan niyang isinasara ang pinto ng kanyang butik. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman niya ang isang uri ng gaan sa kanyang dibdib. Isang kapayapaang dulot ng pagputol sa mga tanikalang matagal nang sumasakal sa kanyang pagkatao. Habang hinihimas ang kanyang umbok sa tiyan, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Akala niya ang dilim ay tuluyan ng lumipas. Hindi niya alam, sa kabilang bahagi ng kalsada, sa loob ng isang madilim na sasakyang may itim na salamin, ang mga matang puno ng kasakiman ay matiyagang naghihintay. Nandyan na ang target, bulong ni Boyet sa kanyang telepono habang pilit na itinatago ang sarili sa likod ng manibela. Siguraduhin ninyong mabilis ang lahat. Ayaw nating makaakit ng pansin, lalo na't alam nating may mga gwardya silang silong. Samantala, sa loob ng kanyang opisina sa M Group, biglang binalot ng kaba si Liang. Hindi niya maipaliwanag kung bakit ang panulat sa kanyang kamay ay biglang bumitaw, lumikha ng isang mahinang tunog nang tumama ito sa sahig. Tinawagan niya ang head ng kanyang security team na si Manolo. Nasaan na si Daisy? Nakaalis na ba siya sa butik? Mabilis na tanong ni Liang, ang kanyang boses ay bakas, ang hindi maipaliwanag na takot. Kakaalis lang po nila, sir. Kasunod nila ang backup car na pinadala niyo, sagot ni Manolo sa kabilang linya. Manatili kayong malapit sa kanya. Huwag niyo siyang lulubayan kahit isang segundo. Utos ni Liang habang mabilis na kinukuha ang kanyang susi. Ang kanyang instinct ay nagsisigaw ng panganib. Habang tinatahak ng sasakyan ni Daisy ang isang tahimik na kalsada patungo sa mansyon, ang matinis na tunog ng pagkaskas ng gulong sa semento ay biglang yumanig sa paligid. Isang itim na van ang marahas na humarang sa kanilang harapan, habang ang isa pang sasakyan ay bumara sa likuran. Dito nagsimula ang kaguluhan. Mabilis na bumaba ang mga lalaking nakasuot ng maskara. Sa gitna ng takot, ang unang naisip ni Daisy ay hindi ang kanyang sariling kaligtasan, kundi ang batang nasa loob ng kanyang sinapupunan. Isang primitibong lakas ng isang ina ang biglang nabuhay sa kanyang buong pagkatao. Lumabas ka dyan, Daisy. Huwag mo kaming pahirapan. Sigaw ng isang lalaki habang pilit na binabasag ang salamin ng bintana ng sasakyan gamit ang isang matigas na bakal. Yumuko si Daisy. Binalot niya ang kanyang tiyan ng kanyang sariling mga braso. Pilit na ginagawang panangga ang kanyang likod. Ang bawat malakas na tunog ng pagtama ng bakal sa salamin ay tila isang dagok sa kanyang puso. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at bitin. Ang bawat segundo ay tila isang habang buhay na paghihintay sa kamatayan. Nang mabasag ang salamin, marahas siyang hinila ng mga lalaki palabas. Sa kabila ng panginginig, nakipagpuno si Daisy ng lakas. Kumagat siya, nanipa, at ginamit ang lahat ng kanyang makakaya upang huwag silang hayaang hawakan ang kanyang tiyan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ng isa sa mga dumadakip sa kanya, dahilan upang mapamura ang lalaki sa sakit. Bitawan niyo ako. Maawa kayo sa anak ko. Pagsusumamo ni Daisy, ang kanyang boses ay puno ng pait at desperasyon. Eksakto sa sandaling balak na siyang buhati ng mga lalaki upang isakay sa van, ang liwanag mula sa paparating na mga sasakyan ay bumulag sa lahat. Ang tunog ng mabilis na paghinto ng mga gulong ay tila isang himig mula sa langit. Dumating ang convoy ni Liang Silong. Walang pag-aalinlangang bumaba si Liang mula sa kanyang sasakyan. Ang kanyang presensya
ay naglalabas ng isang nakakatakot na awtoridad. Sa loob ng ilang sandali, napabagsak ng kanyang mga tauhan ang mga sindikato. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Liang si Boyet na pilit na tumatakas mula sa pinagtataguan nito sa likod ng isang puno. Mabilis na tumakbo si Liang at marahas na hinawakan si Boyet sa leeg. Isinandal siya nito sa puno nang may matinding galit. Ang mga mata ni Liang ay nag-aapoy, tila handang pumatay dahil sa ginawa nito sa babaeng mahal niya. Akala mo ba ay makakatakas ka? Wika ni Liang, ang boses ay parang isang dagundong ng kulog. Binitawan ni Liang si Boyet nang makita niyang ligtas na si Daisy. Mabilis siyang tumakbo patungo sa dalaga, na ngayon ay nakaupo sa gilid ng kalsada, nanginginig at umiiyak. Sa halip na magtanong tungkol sa nangyari, niyakap ni Liang si Daisy nang napakahigpit. Inilagay ang ulo nito sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Daisy ang mabilis na tibok ng puso ni Liang. Isang tibok na punong-puno ng takot na mawala siya. "Ligtas ka na, Daisy! Ligtas ang anak natin! Nandito na ako!" Bulong ni Liang. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Daisy ang pumatak na luha mula sa bilyonaryong CEO sa kanyang balikat. Nabalik ang diwa ni Daisy nang makita niya si Boyet na nakaluhod na ngayon sa gitna ng kalsada. Napapaligiran ng mga pulis at mga tauhan ni Liang. Ang kanyang sariling kapatid ay nagmamakaawa, umiiyak, at pilit na isinisisi ang lahat sa kanilang ina at sa mga sindikato. Tumingin si Liang kay Daisy. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan. Hawak-hawak ni Liang ang kapangyarihan upang tapusin ang lahat ng paghihirap ni Daisy sa pamamagitan lamang ng isang utos. "Daisy!" tawag ni Liang. Ang kanyang boses ay puno ng matinding emosyon. "Sinasabi ni Boyet na may sakit ang iyong ina, kaya niya ito ginawa. Nasa kamay mo ang kanyang kapalaran. Ano ang gusto mong gawin ko sa kanya?" Ang katahimikan ay muling bumalot sa paligid. Nakatingin ang lahat kay Daisy, sa babaeng matagal na inalipusta ng sariling dugo. Ang kanyang desisyon sa sandaling ito ang magtatakda kung tuluyan na ba siyang makakawala sa kadiliman o kung habang buhay siyang igagapos ng galit na dulot ng kanyang nakaraan. Ang malamig na hangin ng gabi ay tila may dalang pait habang hinihiwa nito ang katahimikan sa gitna ng kalsada. Nakatingin ang lahat kay Daisy. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng takot at pagsunod, ay ngayon ay parang isang lawa na malalim at hindi matarok ang iniisip. Sa harap niya, nakaluhod si Boyet. Nanginginig ang mga balikat at ang muka ay basang-basa ng luha at dumi. "Ate, maawa ka sa akin. Pinilit lang nila ako." Pagmamakaawa ni Boyet, ang boses ay matinis at puno ng desperasyon. "Si Mama, ate, may sakit siya. Kailangan natin ng pera para sa kanya. Hindi ko naman gustong saktan ka, ate. Pamilya tayo, di ba? Dugo sa dugo." Nang marinig ni Daisy ang salitang pamilya, naramdaman niya ang isang matalim na kirot sa kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang kirot ng pagkakasala, kundi ang kirot ng isang katotohanang matagal na niyang pilit na iniiwasan. Dahan-dahan siyang humakbang papalapit sa kanyang kapatid. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang hatol na papalapit. "Pamilya?" Mahinang ulit ni Daisy. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang bawat pantig ay may bigat ng 10 taong pagtitiis. "Ang pamilya ba ay iyong laging nandyan para humila sa iyo pababa sa tuwing sinusubukan mong tumayo? Ang pamilya ba ay iyong handang itaya ang buhay ng sariling kapatid at nang hindi pa isinisilang na sanggol para lamang sa pera?" "Ate, sorry na." Hikbi ni Boyet, sinusubukang hawakan ang laylayan ng damit ni Daisy. Agad na umurong si Daisy, iniiwasan ng hawak na tila ba ang kanyang kapatid ay isang nakakahawang sakit. Tumingin siya kay Liang na kanina pa naghihintay sa kanyang desisyon. Sa mga mata ni Liang, nakita ni Daisy ang isang pangako na anuman ang piliin niya, susuportahan siya nito. "Liang,
Tawag ni Daisy. Ang kanyang paningin ay muling bumalik kay Boyet. Tawagan mo ang mga pulis. Ibigay mo sa kanila ang lahat ng ebidensya. Ang pagnanakaw, ang extortion, at ang tangkang pagkidnap na ito. Hindi na ako ang pader na sasalo sa bawat pagkakamali ninyo. Oras na para harapin niyo ang tunay na mundo. Ate, huwag! Ipapapatay mo ba ako sa loob ng kulungan? Sigaw ni Boyet habang kinakaladkad na siya ng mga tauhan ni Liang patungo sa mga paparating na sasakyan ng awtoridad. Ang malakas na hagulgol ng sirena ng pulis ay nagsimulang gumitla sa katahimikan ng gabi. Ngunit para kay Daisy, ito ay himig ng katarungan. Matapos maialis si Boyet, nakiusap si Daisy kay Liang na dumaan sila sa kanilang lumang bahay sa Tondo. Nais niyang tapusin ang lahat ng gabing iyon. Nang makarating sila, ang paligid ay madilim at ang amoy ng kanal at basura ay pamilyar na pamilyar sa kanyang pandama. Pumasok si Daisy sa loob ng maliit at barong-barong na bahay. Nakita niya ang kanyang inang si Rosal na nakaupo sa sahig. May hawak na baso ng alak at mukhang walang pakialam sa mundo. Nasaan ang pera, Daisy? Nasaan si Boyet? Asik ni Rosal nang makita ang anak. Hindi man lang napansin ang mga gasgas sa braso ni Daisy. Tumingin si Daisy sa paligid ng bahay na itinaguyod niya sa loob ng 10 taon. Ang bawat gamit dito ay binili ng kanyang dugo at pawis. Ngunit wala siyang maramdaman, kundi ang lamig ng isang libingan. Wala na si Boyet, ma. Nasa presinto na siya. At wala na ring perang darating mula sa akin. Wika ni Daisy. Tumayo si Rosal. Akmang sasampalin ng anak. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay nito, nakita niya ang mga mata ni Daisy. Ang mga matang dati ay punong-puno ng utang na loob, ay ngayon ay wala ng kahit anong emosyon. Isang malamig na pader ang nakatayo sa pagitan nila. Ang pagmamahal na hinihingi mo, ma, ay ibinigay ko na sana ng libre kung hindi mo lang sana ito tinumbasan ng presyo. Patuloy ni Daisy. Sana ay naging ina ka na lang at hindi naging linta. Dahan-dahang hinubad ni Daisy ang isang manipis at kupas na singsing sa kanyang daliri. Ito ang tanging bagay na ibinigay sa kanya ni Rosal noong bata pa siya. Isang singsing na galing sa kung saang tabi-tabi. Ngunit itinuring ni Daisy na kayamanan. Sa loob ng maraming taon, maingat niyang inilapag ang singsing sa ibabaw ng maruming lamesa. Ito na ang huling bahagi mo sa buhay ko na ibinabalik ko sa'yo. Malaya ka na, ma, at malaya na rin ako. Bulong ni Daisy. Tumalikod si Daisy at lumakad palabas ng bahay nang hindi lumilingon. Sa likuran niya, narinig niya ang malakas na pagbasag ng baso at ang hysterical na iyak ni Rosal, ngunit hindi na siya huminto. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila pagpunit sa isang pahina ng kanyang nakaraan. Nang makabalik siya sa sasakyan kung saan naghihintay si Liang, naramdaman ni Daisy ang biglang paninigas ng kanyang tiyan. Isang matalim na sakit ang gumuhit mula sa kanyang likuran patungo sa kanyang puson. Ang matinding stress at pagod ng mga nagdaang oras ay nagsisimula ng maningil sa kanyang katawan. Daisy, anong nangyayari? Tanong ni Liang. Ang boses ay puno ng kaba nang makita ang pamumutla ng dalaga. Napahawak si Daisy sa braso ni Liang. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa suot ng lalaki. Isang mainit na likido ang naramdaman niyang umagos sa kanyang mga binti. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Liang, ang baby. Sobrang sakit. Ungol ni Daisy habang ang kanyang hininga ay nagsisimulang maging mabilis at kapos. Sa gitna ng kadiliman ng kalsada, ang tanging maririnig ay ang mabilis na pag-arangkada ng sasakyan patungo sa pinakamalapit na ospital, habang si Daisy ay nakikipaglaban sa bawat bugso ng sakit na tila nagnanais na agawin ang tanging pag-asang natitira sa kanya. Huwag mo siyang kukunin sa akin. Parang awa mo na. Siya na lang ang meron ako. Ang bawat salitang lumalabas sa nanginginig na labi ni Daisy ay tila isang dalangin na pilit kumakawala sa gitna ng matinding hapis.
Sa loob ng mabilis na tumatakbong sasakyan, ang mundo ni Daisy ay naging kasing sikip ng kanyang dibdib. Ang bawat paghilab ng kanyang tiyan ay tila isang malupit na paalala na ang kanyang katawan ay pagod na sa pakikipaglaban sa kalupitan ng mundo. Habang ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo at ang kanyang mga kuko ay bumaon sa matigas na upuan ng sasakyan, ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ng sanggol na hindi pa niya nasisilayan, ang nag-iisang nilalang na nagmahal sa kanya nang walang hinihinging kapalit sa loob ng kanyang sinapupunan. Naramdaman ni Daisy ang mainit at basang palad ni Liang na humawak sa kanyang kamay. Ang higpit ng hawak ng lalaki ay nagpaparamdam ng isang pangakong hindi siya nito bibitawan, ngunit sa gitna ng sakit, ang lahat ng iyon ay tila isang malabong alingawngaw. Kaya mo ito, Daisy. Nandito ako. Hindi kita iiwan. Bulong ni Liang. Ang boses ay nanginginig sa takot na hindi niya maipakita. Ang lalaking kayang magpabagsak ng mga kumpanya sa isang pirma lamang ay ngayoy mukhang bata na nawawala. Walang magawa, kundi panoorin ang babaeng mahal niya na dumaan sa pinakamahirap na pagsubok. Nang makarating sila sa ospital, ang lahat ay naging isang malabong serye ng mga pangyayari. Ang tunog ng mga gulong ng stretcher sa makinis na sahig ay tila isang mabilis na tibok ng puso. Ang malamig na liwanag ng puting kisame ay sumasalamin sa takot na nasa mga mata ni Daisy. Pagpasok sa delivery room, ang amoy ng disinfectant ay tila sumasakal sa kanyang hininga. Sa loob ng mahabang oras, ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ni Daisy at ang banayad ngunit determinadong boses ng mga doktor. Hindi umalis si Liang sa tabi niya. Wala itong pakialam kung ang kanyang mamahaling polo ay magusot o marumihan ng dugo at pawis. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mukha ni Daisy. Pilit na binibigyan ng dalaga ng lakas na tila ba maaari niyang ilipat ang sakit mula sa katawan nito patungo sa kanya. Isang push pa, Daisy. Kita na ang ulo. Sigaw ng doktor. Ipinikit ni Daisy ang kanyang mga mata nang mariin. Ibinaling niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas, ang lahat ng pait mula sa kanyang nakaraan, ang lahat ng galit sa kanyang ina, at ang lahat ng pangarap niya para sa kinabukasan sa huling sandali ng pagtulak. Isang matinding hiyaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang hiyaw na tila nagpapalaya sa lahat ng sakit na dekada niyang kinimkim. At pagkatapos, ang katahimikan ay nabasag ng isang tunog na pinakamaganda sa lahat. Ang malakas, matinis, at masiglang iyak ng isang sanggol ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Naramdaman ni Daisy ang biglang pagluwag ng kanyang pakiramdam. Ang kanyang katawan na kanina ay punong-puno ng tensyon, ay tila naging isang malambot na bulak. Nang ilapag ng nurse ang maliit, mapula, at umiiyak na sanggol sa kanyang dibdib, ang init ng balat nito ay tila isang mahiwagang gamot na naghihilom sa bawat sugat ng kanyang kaluluwa. Isang babae, isang malusog na batang babae. Si Liang, ang bilyonaryong kilala sa pagiging kasing tigas ng bato, ay dahan-dahang lumuhod sa tabi ng kama. Hindi niya mapigilan ang pagdaloy ng mga luha sa kanyang pisngi habang pinagmamasdan ang kanyang mag-ina. Inabot ng sanggol ang maliit nitong daliri at hindi sinasadyang nahawakan ang dulo ng ilong ni Liang. Isang mahinang hikbi ang kumawala sa lalaki. Isang pag-iyak na puno ng dalisay na pasasalamat at kapayapaan. Salamat, Daisy. Bulong ni Liang, ang kanyang boses ay puno ng pagsamba. Binigyan mo ako ng tunay na pamilya. Sa mga sumunod na araw, ang silid ni Daisy sa ospital ay napuno ng mga bulaklak. Ngunit ang pinakamagandang palamuti ay ang katahimikan at pagmamahal na namamayani sa pagitan nila. Naramdaman ni Daisy na sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi na niya kailangang maging sapat para sa iba. Sapat na siya dahil siya ay siya. Ngunit ang kapayapaang ito ay tila isang marupok na salamin
na muling nanganib mabasag. Isang hapon, habang mahimbing na natutulog ang sanggol sa tabi ni Daisy, ang pinto ng silid ay dahan-dahang bumukas nang walang anumang babala. Ang tunog ng isang marangyang tungkod na tumama sa marmol na sahig ay lumikha ng isang mabigat at autoritaryong ritmo. Pumasok ang isang matandang ginang na nakasuot ng itim na sutla. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay tila nakakakita hanggang sa kaloob-looban ng kaluluwa ng sino mang titingnan niya. Si Madam Chen, ang makapangyarihang ina ni Liang Silong at ang matriarka ng LM Group, ay nakatayo na ngayon sa paanan ng kama ni Daisy. Tiningnan niya ang sanggol at pagkatapos ay ibinaling ang kanyang matalas na paningin kay Daisy. Ang hangin sa loob ng silid ay biglang naging mabigat at mahirap hingahan. Kaya mo ba talagang maging ina sa isang silong? Ang malamig na tanong ni Madam Chen na nagpabalik ng lahat ng takot sa puso ni Daisy. Ang bawat tunog ng marangyang tungkod ni Madam Chen sa makinis na sahig ng ospital ay tila isang hatol na papalapit sa puso ni Daisy. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang makapal na kumot na humahadlang sa kanyang paghinga. Napahawak si Daisy ng mahigpit sa gilid ng kanyang kama. Pilit na kinuha ang lahat ng kanyang lakas upang hindi magpakita ng kahinaan sa harap ng makapangyarihang matriarka ng LM Group. Tiningnan ni Madam Chen ang sanggol na mahimbing na natutulog sa maliit na higaan nito. Ang kanyang mukha ay walang anumang emosyon, parang isang estatwang gawa sa marmol. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang matalas at mapanuring paningin kay Daisy. Ang mga mata ng matandang ginang ay tila binabasa ang bawat takot at sugat sa kaluluwa ng dalaga. Kaya mo ba talagang maging ina sa isang silong? Ang muling pag-uulit ni Madam Chen, ang boses ay kasing lamig ng hangin galing sa labas. Ang pamilya namin ay hindi lamang tungkol sa yaman. Ito ay tungkol sa reputasyon, sa lakas, at sa sakripisyo. Marami na akong nakitang mga babaeng pumasok sa buhay ng anak ko na ang tanging dala ay luha at pangangailangan. Ano ang maibibigay mo sa apelyidong ito bukod sa isang iskandalosong nakaraan? Naramdaman ni Daisy ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Madam Chen ay tila nagpapabalik sa kanya sa sahig ng Eureka, sa ilalim ng mga paa ni Doña Carmen. Akala niya ay tapos na ang kanyang pagpapatunay sa sarili, ngunit heto na naman siya, hinuhusgahan dahil sa kanyang pinagmulan. Ngunit bago pa siya lamunin ng takot, naramdaman ni Daisy ang maliliit na paggalaw ng kanyang anak sa tabi niya. Isang biglang init ng katapangan ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Nag-angat siya ng tingin at hinarap ang ginang ng may dangal. Madam, hindi ko po maipapangako ang isang malinis na nakaraan dahil hindi ko naman po kontrolado ang kalupitan ng ibang tao. Mahinang simula ni Daisy, ngunit ang bawat salita ay may paninindigan. Pero maipapangako ko po na ang anak ko ay lalaking may alam sa tunay na kahalagahan ng tao, hindi dahil sa laman ng bulsa, kundi dahil sa tibay ng paninindigan. Hindi ko kailangan ang inyong yaman para maging isang ina dahil natutunan ko ng bumangon mula sa putik ng mag-isa. Nanatiling tahimik si Madam Chen. Dahan-dahan itong lumapit at kinuha ang isang maliit na kwaderno mula sa loob ng kanyang bag. Kumuha siya ng isang mamahaling panulat at nagsimulang magsulat. Ang tunog ng pagpunit ng papel ay tila isang malakas na hininga sa loob ng silid. Inabot niya ang isang tseke kay Daisy. Bumagsak ang balikat ni Daisy. Ito na ba ang kinatatakutan niya? Ang klasikong eksena kung saan babayaran siya ng pamilyang mayaman para lumayo? Nanlabo ang kanyang paningin dahil sa nagbabadyang luha. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, wika ni Madam Chen nang mapansin ang pamumutla ni Daisy. Hindi yan suhol para lumayo ka. Investment yan. Nabalitaan ko ang ginawa mo sa butik mo. Nabalitaan ko rin kung paano mo hinarap ang sarili mong ina at ang mga taong umalipusta sa'yo sa gala. Sa pamilyang ito,
Hindi namin kailangan ng mga babaeng sunod-sunuran at mahina. Kailangan namin ng mga babaeng marunong lumaban at may sariling paninindigan. Nagulat si Daisy. Tiningnan niya ang tseke, isang napakalaking halaga na nakapangalan sa kanyang clothing brand. Napatunayan mo nang kaya mong protektahan ang dangal mo, Daisy. At dahil doon, karapat-dapat kang maging bahagi ng pamilyang ito. Pagpapatuloy ni Madam Chen at sa unang pagkakataon, ang kanyang mukha ay lumambot. Ang anak ko ay matagal nang matigas at malamig dahil sa trabaho, pero nakita ko kung paano mo siya binigyan ng bagong buhay. Salamat sa pagbibigay sa kanya ng dahilan para muling ngumiti. Dahan-dahang lumapit si Madam Chen at, sa halip na tumalikod, ay niyakap niya si Daisy ng napakahigpit. Ang yakap na yon ay hindi katulad ng yakap ni Rosal na palaging may hinihinging kapalit. Ito ay isang yakap ng pagkilala, ng pagtanggap, at ng proteksyon. Ang lahat ng sugat na iniwan ng kanyang sariling ina ay tila unti-unting naghilom sa init ng bisig ng matandang ginang. Tawagin mo akong Mama Chen, bulong ng ginang. Umiyak si Daisy sa balikat ni Madam Chen, isang pag-iyak ng ganap na paglaya. Wala na ang takot na hindi siya sapat. Wala na ang pangambang itataboy siya dahil sa kanyang kahapon. Lumipas ang mga buwan at ang sugat ng nakaraan ay naging mga peklat na lamang ng tagumpay. Sa tulong ni Madam Chen at sa walang sawang suporta ni Liang, ang brand ni Daisy ay naging usap-usapan sa buong bansa. Hindi lamang dahil sa ganda ng kanyang mga disenyo, kundi dahil sa kwento ng katatagan na nasa likod ng bawat tahi. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga gamit si Daisy para sa isang malaking paglalakbay, pumasok si Liang sa kanilang silid. Ang mukha nito ay puno ng excitement at pagmamalaki. "Ready ka na ba, Daisy?" Tanong ni Liang habang iniaabot ang 2 plane tickets. "Para saan ito, Liang?" "Sa Paris. Inimbitahan ang brand mo para sa Paris Fashion Week sa susunod na buwan. Ikaw ang kauna-unahang Pilipinang designer na bibigyan ng sariling slot sa main event ngayong taon." Wika ni Liang. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ngunit bago pa man makapagsalita si Daisy, isang pamilyar na tunog ng awiso mula sa kanyang telepono ang bumasag sa kanilang sandali. Isang balita ang mabilis na kumakalat sa internet tungkol sa isang malaking anunsyong gagawin ng LM Group na yayanig sa buong fashion world, at tila may isang taong mula sa nakaraan ni Daisy ang muling nagpaparamdam sa mga anino. Ang malamig na simoy ng hangin sa Paris ay tila humahalik sa balat ni Daisy habang nakatayo siya sa likod ng malaking telon ng entablado. 1 taon na ang lumipas mula nang huli niyang maramdaman ang sakit ng pagkakalugmok sa sahig ng Eureka, ngunit ang alaala ng gabing iyon ay hindi na nagdudulot ng hapdi. Sa halip, ito ang naging mitya ng apoy na nagdala sa kanya rito, sa gitna ng pinakamakinang na lungsod sa mundo ng fashion. Sa loob ng malaking bulwagan ng isang makasaysayang gusali sa Paris, ang mga ilaw ay dahan-dahang namatay, hudyat ng pagsisimula ng pinakahihintay na koleksyon. Ang musika ay malungkot sa simula, tila isang mahinang iyak ng isang pusong sugatan, ngunit unti-unti itong lumalakas at nagiging isang makapangyarihang himig ng tagumpay. Isa-isang lumabas ang mga modelo. Suot ang mga disenyong likha ni Daisy. Ang bawat damit ay may mga detalyeng tila punit, ngunit maingat na pinagdikit ng mga gintong sinulid, isang simbolismo ng kanyang sariling buhay. Ang mga telang ginamit ay mula sa mga lokal na habi ng Pilipinas na binigyan ni Daisy ng modernong anyo. Ang koleksyon ay pinamagatang Broken but Beautiful. Sa gitna ng madla, sa pinakaunang hilera ng mga upuan, nakaupo si Liang Silong. Hindi ito nakatingin sa mga modelo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa telon, kung saan alam niyang lalabas ang babaeng nagpabago sa kanyang mundo. Sa kanyang kandungan ay mahimbing na natutulog ang kanilang 1 taong gulang na anak, si Liana. Ang maliit na bata ay nakasuot ng isang mini version ng disenyo ng kanyang ina. Nang matapos ang huling modelo,
Ang bulwagan ay binalot ng isang saglit na katahimikan bago ito tuluyang nyanig ng isang napakalakas na pagpupugay. Ang standing ovation mula sa mga pinakakritikong eksperto sa mundo ay tila isang malakas na agos na tumatangay sa lahat ng natitirang alinlangan ni Daisy. Dahan-dahang lumabas si Daisy sa entablado. Ang kanyang hakbang ay hindi na nanginginig. Ang kanyang ulo ay hindi na nakayuko. Suot ang isang marangyang puting terno na may mga burda ng bulaklak, ang parehong disenyo sa panyong iniwan niya kay Liang noon. Naglakad siya patungo sa gitna. Ang mga flash ng kamera ay tila mga bituin na bumabagsak sa kanyang paligid. Ngunit ang tanging liwanag na mahalaga sa kanya ay ang mga mata ni Liang na basang-basa ng luha ng pagmamalaki. Sa gitna ng entablado, lumapit si Liang habang karga ang kanilang anak. Inabot ni Liang ang kanyang bulsa at inilabas ang isang lumang panyo na may burdang bulaklak. Maingat niyang pinunasan ang mga luha ng kaligayahan sa pisngi ni Daisy sa harap ng buong mundo. Ang panyong simbolo ng kanilang simula ay naging saksi na ngayon sa kanyang rurok ng tagumpay. Biglang lumuhod si Liang sa isang tuhod habang hawak pa rin ang kanilang anak sa kabilang braso. Isang maliit na kahon ang bumukas sa kanyang palad, naglalabas ng kinang ng isang brilyanteng kasing linis ng kanyang intensyon. Daisy, you have conquered the world with your talent. Now, let me be the person who will protect that world for you. Forever. Ang boses ni Liang ay narinig sa buong bulwagan. Puno ng emosyong hindi kayang tapatan ng kahit anong yaman. I don't want you to be a martyr anymore. I want you to be my wife. Will you marry me? Sa gitna ng hiyawan at palakpakan, tumango si Daisy. Ang kanyang oo ay isang bulong na naririnig ng puso ni Liang. Isinuot ni Liang ang singsing, isang simbolo ng pangakong wala ng luha ng dusa ang papatak. Tanging luha lamang ng pasasalamat. Habang naglalakad sila palabas ng entablado, magkahawak kamay at yakap ang kanilang anak. Alam ni Daisy na ang tunay na tagumpay ay hindi ang palakpak ng Paris. Ang tunay na tagumpay ay ang pagmulat sa bawat umaga na alam mong mahal ka, hindi dahil sa kung anong meron ka, kundi dahil sa kung sino ka. Sa malayo, sa anino ng kanyang nakaraan, ang mga alaala ni na Rosal at Boyet ay tila mga aninong tuluyan ng nilamon ng liwanag. Hindi na siya biktima, hindi na siya alila ng utang na loob. Siya si Wednesday Daisy Wong Silong, isang babaeng natutong gamitin ang sariling mga sugat upang makabuo ng isang obra maestrang tinatawag na buhay. Ang bagong umaga ay sumapit na at sa pagkakataong ito, ang sikat ng araw ay hindi na nakakapaso, kundi nagbibigay ng walang hanggang init at pag-asa. Isang tahimik na hapon ang bumabalot sa malawak na hardin ng mansyon ng mga silong. Ang sikat ng araw ay banayad na sumasala sa mga dahon ng matatandang puno, lumilikha ng mga sayaw ng anino sa damuhan kung saan maririnig ang masayang tunog ng pagtawa ng maliit na si Liana habang hinahabol ang isang makulay na paru-paro. Sa malayo, nakaupo si Daisy sa isang puting silya, may hawak na tasa ng tsaa habang pinagmamasdan ang kanyang mag-ama. Ang bawat hininga niya ay wala na ang bigat ng nakaraan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay wala na ang kaba ng pagkakautang. Madalas maitanong ni Daisy sa kanyang sarili kung napatawad na ba niya ang kanyang ina na si Rosal at ang kapatid na si Boyet. Ang pagpapatawad, ayon sa kanyang natutunan, ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Sa loob ng kanyang puso, pinatawad na ni Daisy ang batang sarili niya na naniwalang kailangan niyang ubusin ang kanyang pagkatao para lamang mahalin ng iba. Pinatawad niya ang kanyang nakaraan upang hindi na nito hawakan ang kanyang kasalukuyan. Si Boyet ay nananatili pa rin sa loob ng rehas, unti-unting binabayaran ang mga pagkakamaling bunga ng kasakiman. Si Rosal naman ay naiwan sa lumang bahay sa Tondo, nabubuhay sa suportang ipinapadala ni Daisy sa pamamagitan ng isang abogado. Sapat upang hindi magutom, ngunit hindi sapat upang muling makapanakit.
Pinili ni Daisy ang manalangin para sa kanila mula sa malayo. Ngunit pinili rin niyang panatilihin ang isang matibay na pader para sa kaligtasan ng kanyang bagong pamilya. Natagpuan na ni Daisy ang tunay na kapayapaan. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang pagkakaroon ng isang taong tulad ni Liang na handang humawak sa iyong kamay sa gitna ng unos. Ang kapayapaan ay ang hindi na pag-iyak sa gabi dahil sa takot na baka sa susunod na araw ay wala ka nang maibigay. Sa bawat haplos ni Liang sa kanyang balikat at sa bawat halik ng kanyang anak, nararamdaman ni Daisy na ang lahat ng kanyang sakripisyo ay nagbunga ng isang paraisong kailanman ay hindi niya inakalang mararating niya. Ang kwento ni Daisy ay isang paalala sa bawat babaeng nakikinig, lalo na sa mga panganay na anak na sanay magpasan ng krus ng pamilya. Ang utang na loob ay hindi dapat maging isang tanikala na sumasakal sa iyong mga pangarap. Ang tunay na pamilya ay hindi ka gagawing investment. Ang tunay na pamilya ay ang iyong magiging pakpak upang ikaw ay makalipad. Huwag matakot na piliin ang iyong sarili dahil sa paghilom ng iyong sariling mga sugat. Doon mo lamang matutuklasan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Dahan-dahang lumapit si Liang at umupo sa tabi ni Daisy. Inakay ang kanyang asawa at isinandal ang ulo nito sa kanyang balikat habang pinagmamasdan ng papalubog na araw. Ang langit ay nagkulay kahel at lila, isang magandang pagtatapos sa isang mahabang araw at isang pangako ng mas maliwanag pang bukas. Ang mga punit na pangarap ni Daisy ay hindi lamang basta nabuo. Ang mga ito ay naging mga pakpak na nagdala sa kanya sa langit ng tunay na kaligayahan.